Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Sabado mga idol, no? Pero kita nyo wala tayo sa ating usual place mga idol. Pero mag-update tayo ngayon dahil malupit ang mga news natin. Matindi mga loads, may mga nang iwan. Paano to? Paano to? May nang iwan mga lodi, no? So umpisa na muna natin dito sa YGG mga idol dahil nandito yung nang iwan eh. So ito muna. The 2025 Global Crypto Sentiment Study reveals that the 7 out of the top 10 most bullish country on the crypto are emerging markets with the Philippines now include. So, alam natin ngayon ang Pilipinas ay bullish. Sino ba yung mga bullish sa atin? Pero marami rin bearish di ba? Marami ring bearish mga idol pero ngayon bullish tayo. Sinabi dito bullish yung mga Pinoy. Ewan ko lang kung maraming audience natin yung maniniwala na bullish yung mga Pinoy. O hindi. No, pero sa akin goods to at 10 countries, no? Alam niyo na yung mga flag na yan, di ba? O itong star, ano yan? Wala na yan, alam niyo na yan. Siyempre kasama USA. Di ba? So, ayan grabe. Buti pa sila bullish. At yung chart natin ngayon, medyo nag-uptrend. Mga loads, no? Sinilip natin kayo na. So, eto na. Eto na yung nang iwan sa atin, mga idol. Saan na yun? Ayan, dito pala. Ayan. Ayan, si Psych Out, mga loads, iniwan tayo. Kilala niyo ba si Psych Out? Si Alexander Larsen. Isa yan sa mga developers, no? Isa yan sa developers ng ating Axie Infinity. So sabi dito, Psych Out, Alexander Larsen, co-founder of Axie Infinity. Founder pa pala, no? And Sky Mabis has stepped down from his operational roles at Sky Mabis, Axie Infinity, and Ronin Network after nearly 8 years of building the pioneer play-to-earn empire. He's staying on a shareholder and board member. So, hindi na siya yung, kumbaga nag-step down na siya. Mga idol, syempre pag may mga ganitong news kasi, syempre, parang ano to nagiging bearish yung yung mga players, mga idol, no? Syempre pag naging bearish yan, maraming parang magiging negative na yung tingin sa Axie Infinity, although syempre alam niyo naman na medyo tuloy-tuloy pa rin naman yung Axie Infinity. Hindi naman siya nawawala ngayon, pero hindi nga lang siya katulad nung dati na sobrang hype. At syempre meron pa rin kinikita ngayon kasi parang ano na siya onti na lang yung kinikita. Actually, hindi ko na nga alam kung paano pa kumikita sa Axie Infinity ngayon. Hindi ko na rin siya masyadong nilalaro. Minsan na lang kapag dinadalo ko ang Axie Infinity. Pero madalas naman siguro sa isang linggo dinadalo ko ng mga 4 na beses yan. Lalaro lang ako ng Classic. Hindi na ako masyado naglalaro nung nung Origin, mga idol. Pero yung Classic, nilalaro ko pa yan. At syempre maganda naman yung gameplay ng Classic Tsaka sayang yung mga Axie ko na malulupit na binili ko ng mahal kung hindi ko sila gagamitin. 'Di ba? So ayan mga idol. No, so grabe yung ating news ngayon, no? Medyo hindi ko alam kung positive to o negative, pero sa side ng Axie Infinity o sa side ng mga players, medyo parang negative news to. Sa tingin ko lang kasi si Psychout yan, isa sa mga developers Pero once na, paano kung si Jihos yung biglang nag-step down? Mga idol, anong masasabi natin dyan? Kasi ang kilala ko sa Axie Infinity, mga idol na talagang naghirap dyan dati, isa to, si Psych Out, si Jihos kasi, si Jihos yung parang ano nila spokesperson 'Di ba si Jihos? So si Jihos, sino pa isa? Si Trang Nguyen, isa yun sa mga ayun ata yung talaga nag-found Nauna si Trang kaysa kay Jihos mga idol. Alam ko si Psych Out, si Trang, sila yung nauna din. Jihos, no, biglang sumali and then siya na yung naging parang spokesperson. So ngayon, hindi natin alam kung negative news ba to o positive. No, wala pa masyadong bukas titingnan natin kung makakapag-follow up tayo ng news tungkol sa Axie Infinity, okay?
So, check natin yung ibang mga news natin na inipon ko dito, mga idol. O, eto. Ayon sa BSC News, naku, XRP na pala agad. Pasensya na kayo mga idol. Screenshot ko kasi yung mga news eh. Dahil wala tayo sa PC. Ngayon, nandito lang tayo sa cellphone, no? Medyo naggala-gala tayo ngayon eh. Valentine's Day daw, mga lodi. Happy Valentine's nga pala. Lalong-lalo na sa mga mag-aasawa dyan. Magjowa. At syempre, yung mga family na nanonood sa akin sa TV, marami, no? Happy Valentine's sa inyo, mga idol. No? Ayan, magmahalan tayo. Sabi dito, mga idol, XRP Ledger expands escrow to all tokens. The XRP Ledger has enabled token escrow XLS85 on mainnet as of February 12. The upgrade extends escrow functionality beyond XRP to IOUs and multipurpose tokens, no, worth nothing. The amendment passed with 88% validator consensus, 30 of 34. Halos lahat na, 4 lang yung hindi. The XRP Ledger now enables secure, conditional on-chain settlement for all assets from stable coins like RLUSD to real-world asset. Alam nyo kasi mga lods, medyo sa tingin ko kaya nagbabago to dahil alam nyo na, medyo marami na tayong adoption ngayon. Yung pag-handle nila dyan sa XRP natin mukhang magiging malupit, mga idol. O ito, other news natin. Binance CC net worth has surpasses that of Bitcoin's creator Satoshi Nakamoto. So, yung net worth ni CC, mga idol, nalampasan na, mga lods. No, yung asset ni CC, sabi ko sa inyo halos sa tingin ko, yung mga magiging trilyonaryo, mga lodi, sa mga susunod na panahon, bilang lang. At kasama si CC sa alam kong magiging trilyonaryo dyan. Sino pa yung dalawa? Sabi natin, sino pa iba pala? 2, 3 kasi naisip ko agad eh. Si Elon Musk. No? Isa si Elon Musk. Sino pa yung pangatlo? Siyempre, yung ating Bitcoin bull. Sino yun? Mga idol. Siyempre si si Michael Saylor ng MicroStrategy. Wala na silang micro ngayon. Strategy na lang pala sila. Dahil hindi na sila micro. Matindi na sila, mga idol. So, ayan. Di ba? So, even the creator of Bitcoin is losing money every day. So, how is this guy is still making money? Siyempre, sa kanyang business, yung kanyang crypto exchange na Binance, di umano na nakokontrol nila yung market. So, once na makokontrol mo yun, control the rebound, control the game. Sabi nila, di ba? So, pag nakokontrol mo yung Binance, yung market, mga lodi pala, medyo papaldo ka niyan. Di ba? Medyo papaldo ka. So, sa akin, isa to. Ayan, si CC, si Elon, si Michael Saylor. Sino pa ba? Mga Merlo. Kasi, sa tingin ko, yung magiging mga unang-unang trilyonaryo ngayon is involved sa crypto o sa digital finance natin, mga lods. So, yun yung sa akin, Kaya sa tingin nyo, kapag yung mga nasa digital finance natin, kasi pag na-adapt na yung crypto ngayon, mga lodi, at magbago yung ating financial system, alam nyo na yan, mga lods, no? Medyo magiging malaki ang profit ng mga nauna dyan. At isa na si CC doon, mga lods, no? Si Elon Musk nga, sa tingin ko, trilyonaryo na yun, hindi lang niya sinasabi. So ito, Ripple partner SBI Holdings is doubling down on the future of finance. Kasi isa yung SBI sa Japan to, mga lods Ay hindi. Basta yung SBI, isa yan sa mga malaki. Talagang nag-invest sa Ripple, mga lods. Pero ngayon, nag-double down na sila. No, the group has announced its intention to acquire CoinHako, a leading digital asset platform in Singapore. Alam ko, Singapore, isa yan sa maraming billionaire dyan, mga lods. No? Ayan yung parang capital ng mga billionaire. No? Ang goal, expanding the global corridor for digital asset
Possible Ripple o ODL o on-demand liquidity yan mga lods, no, yung ODL. Target majority stake in CoinHako to make it a consolidated subsidiary. Okay? Vision: accelerating the era of tokenization, stablecoins, and next generation finance in Asia. Mga lods, napakalupit niyan, no? Syempre partner nila Ripple eh. No, the fastest, the cheapest and scalable. A massive move for the regional digital asset ecosystem. All right. So goods na goods yan sa XRP. Mga lods, di ko alam kung ano yung mga tabi ko news dito. Breaking. Truth, 2 trillion giant Citibank partners with Ripple-owned Metaco for digital asset custody. Citi, managing nearly 2 trillion in asset, has partnered with Metaco, the digital asset custody platform owned. Mga lods ha, ayan yung pinakamalupit na ano dyan, open and close parenthesis, owned by Ripple. Mga lods, siyempre, saan tatakbo yan? Sino yung ano yan? Ano yung gagamitin nila dyan? That means one of the largest banks in the world is now leveraging Ripple Link infrastructure for digital asset custody. Yun ang malupit dun, mga lods, no? Mamaya may malupit pang news sa Ripple, alam ko eh. Pero ito, pasensya na kayo, halo-halo yung news natin ha. May Bitcoin, may XRP kasi ini-screenshot ko yung mga malulupit na news. Ito nga hindi kumpleto. Ano ba naman yun? Hindi pala kumpleto to. Tignan na lang natin. Brazil is studying the creation of a strategic Bitcoin reserve and purchasing 1 million coin. Will the price rise? Kasi yung hawak ng ni Satoshi, mga Lodi Nakamoto na bilang ng Bitcoin, nasa 1 million din eh. I don't know kung saradong 1 million o kasi sinabi ni ang narinig ko kay Brad Garlinghouse mga 1.1 million. So ngayon yung Brazil pinag-aaralan nila na magkaroon ng strategic Bitcoin reserve, no? The Brazilian Congress has reintroduced Bill number 4501 of 2024 which proposes purchasing up to 1 million Bitcoin to establish a national strategic reserve of cryptocurrency, mga lods. No? So, overall, yung sa madaling salita in layman's term, gusto nila, mga idol, na magkaroon ng Bitcoin strategic reserve. At ang gusto nilang bilang is 1 million. Imagine, mga lodi, para sa silang si Satoshi. No, alam niyo ba kung gaano karami ang Bitcoin na hawak ng US? Ang alam ko hawak ng US mga nasa 300,000 o 200,000, ganun din yung China. Ayun yung naglalaban eh. At syempre MicroStrategy meron din yan, 100,000 din yan. I don't know, 600 or something. Basta mga ganun, malaki na rin yan eh. So, ngayon yung Brazil, ang plano agad nila 1 million. 'Di ba? So, ang tindi nun, mga lodi. Dito tayo. Breaking, nako. Ito medyo negative news ata ito sa US Sabi dito mga idol breaking, wave of bankruptcy hits American companies. Recording the bankruptcy of 9 major companies in 1 week. And within just 3 weeks, 8 companies collapsed with obligations exceeding $50 million. Similar rates that were only recorded after the 2001 recession, the 2008 crisis, and the 2020 pandemic. So lahat ng naging bearish year, mga lods, no? Ayun na. Na-exceed pa nila yun. Mas malala pa daw ngayon, mga idol. 'Di ba? So, parang kasi ang sa akin, mga lods, pag ganyan, yung sobrang baba. Imagine yung sabihin na lang natin yung 2008, 'di ba? 2008, recession talaga yun, mga idol. Doon naganap yung yung The Big Short 'di ba? So imagine yung angat nun, pagkatapos nun. Ganun din sa 2020, 'di ba, ng pandemic, bumagsak lahat as biglang nag-bull market ng 2021. 'Di ba? So ngayon,
mas na-exceed pa yung bagsak. So, ibig sabihin, mas mataas din siguro yung taas niyan. Di ba? Pagka ganun, mga lods. Di ba? Ayun yung sa akin dito. The more kung gaano siya kalalim, the more din na ganun siya kataas. Di ba? Ayun. And then, ito yung sinasabi ko, mga idol, no, na pinakamalupit na news ngayon. Hindi ito pala. Saan ba yun? Wait lang. Punta tayo dito. Magsi-search tayo, mga idol, sa X. Ripple. Kasi meron, nawala yun. Saan mo nilagay yun? merong news ngayon, mga lods, na nasama yung, bilang lang yung company, mga lods, no, na pinost na kasama yung Ripple, yung Coinbase. Hindi, punta na lang tayo kay Brad kasi pinost ni Brad yun eh. Ito. Meron siyang pinost na matindi. Ewan ko kung pinost ba yun. Ayun, no? Ito mga lods sabi niya rito, as far as committees go, this is the Olympic Crypto Rooster. Kasi nilista dito mga ano ba to? File? Ako hindi ko ata mabubuksan to Wait lang mga idol, pasensya na kayo palpak tayo ngayon Palpak tayo. Pero dahil dun sa post na yon, ito yung rooster mga lodi, na Olympic Crypto Rooster. Ang binabanggit niya dyan, kasama yung Ripple Giant. Tas mga malulupit na company na magiging matindi ngayong matindi ngayong David Schwartz confirm as no issuer Clark Walk stolen XRP. Hindi yan yun. Saan yan? Ano ba yan? Hindi ko ito ba yan? Dito Parang paano yun documented yun mga idol mukhang hindi ko pa makikita Kakainis naman. Mga lods, bear with me pasensya na kayo ito 13 minutes ago, basahin ko lang Market feels a bit off. Ripple's got a 10% escrow pool really ready to roll. XRP Community Day, cast your vote, etc. XRP making moves. Ayun yung binasa natin kanina. Saan yun? Go back 10%. Hindi ko pa nga masyadong alam yun. Ripple set to become the global central bank with the US announcing the trade unification with BRICS, UK, Japan, and EU. Naalala niyo yung nag-news tayo dati na yung sinabi sino ba yung nagsabi nun? Na naunahan pa tayo ng ibang bansa. Tas yung moment na yon, di ba sinearch natin kung ginagamit ba ng India at Russia yung Ripple, tas di ba lumabas ginagamit na nila. Ayun yung sinabi na naunahan pa yung US kasi buti pa yung India tsaka yung Russia ginagamit na yung Ripple. Sabi dito, set to become the global central bank. Global central bank, no? With the US announcing trade unification with BRICS, UK, Japan, and EU. Ayan, Russia. Russia just announced considering moving back to the US dollar as part of the wide-ranging economic partnership with President Trump. Russia is reportedly pivoting back towards the US dollar, a structural shift in global settlement flows. Notably, Russian banks tested XRP Ledger pilots with Ripple as early as 2018. No? 2018 pa lang ginagamit na yun, mga lodi, o tinitesting na ng Russia yung Ripple technology. The India US trade corridors is expanding. Di ba sabi sa inyo India rin expanding with the recent trade deal with multiple Indian banks have already tested XRP Ledger rails. Di ba? At institutional scale as noted in video below. May video daw below, di natin nakita. China naman, China rin. Imagine mga idol Russia, India, China.
yung population lang nitong India pa lang tsaka ng China pwede na pinaka ano 'to, eh, pinakamaraming population sa buong mundo. Tapos Russia pa, 'di ba? China, despite geopolitical tension, participated in early Ripple XRP ledger experimentation with BRICS countries between 2016 to 2018 documented. This is no longer BRICS only story. Japan, the EU, and the UK are building parallel regulatory pathways compatible with blockchain-based settlement. Siyempre, Japan, alam na natin yan. Wala pa rito yung Korea, yung South Korea. Matindi rin yun. Japan remains one of Ripple's deepest strongholds partnership spanning 50% banks with Japan set to officially recognize as XRP as a financial asset by 2020. Freaking 6 mga idol. No? On December 1, 2025, Ripple received payments license in Singapore din. Naku, dami na. Kung babasahin natin itong lahat mga lods, malupit lahat yan. Mga idol, di ba? Ano pa? Grabe yung news yan. Hindi ko na ano yung balita nakaraan. Kanina eh. Isang araw pala. Medyo busy tayo. Pangilang araw na ba to? Pang second day na natin to, boss, di ba? Second day na kasi akong wala sa aking baluarte, mga lods eh. Kaya hindi tayo nakapag-upload. Pero nag-upload ako kahapon Mga idol nakita niyo yung short ko? Panoorin niyo yung short. Nalaman ko kung sino si Satoshi Nakamoto. Ni-research ko, meron akong short sa channel natin. Panoorin niyo. Sorry. Community Day is here and nandito yung hinahanap ko. Nawala yung hinahanap ko eh. Brad Garlinghouse during XRP Community Day stated, kasi nagkaroon tayo ng XRP Community Day pala, mga idol. Naku, wala ako sa hindi ko na. Yan niya, babawi ako pag uwi namin. There will be a $1 trillion crypto company. I don't doubt that for a second. Ayan, nabasa na ito. Alam ko, na-news ko na ito. Ito, sa Clarity Act. Breaking. The Save America Act pala, sorry. Has finally secured enough sponsors and is now moving forward to the floor for pivot vote. Ano ba yan? Medyo maliit. Di ko masyado nabasa. Cellphone ako, mga idol lang. Ang aking salamin. Wala pa pala akong salamin. Ayan. Hindi ko na nakita. Mga idol. Boss, paano ako malaman ko ilang minuto? Ayun, 22 minutes na. Wait lang mga idol Sana mahanap ko. Meron na palang meron na palang nanood ng short ko, may mga comment na. Wala no? Yan yung mga idol babawi ako sa inyo. Basahin ko muna yung mga nag-comment sa short ko mga lods Lupit. Boss Jeblo, shout out. Ayan, si Phil Habis. Sorry. Si Lisa Yunson, sabi niya rito, mga lods pasensya na. Sandali lang, i-ano natin para makita. Ay, wag na daw sabi ni boss. Sabi dito, nakapunta na ako dyan, Lods, sa Taj Mahal, India, at dyan sa China. Happy Saturday, Lods, and your family. Si Lisa Yunson. Si Rica Domingo. Now I know. Si Edwin. Ayan, mainam ka talaga, boss. Ayan. Sino pa? Si Russell Jane. Ayan, shoutout sa iyo. Boss, Jeb, di ba alagayan ni ex-Senator Juan Ponce Enrile? Malamang sila. Wala na nga no? Ayan, tsaka si Daily, si Raulo daw ako. Ayan, Daily Habit. Ayan. Grabe. So, ayun, ito na, nakita ko na, mga lodi, tindi. Sakto-sakto, magbababay na sana ako So, sabi dito, next, Finance Bull, you know what changes everything for XRP? Ripple CEO helping draft the regulations instead of fighting them. Diba? Hindi siya kumukontra, mga loads. No? Talagang hini-help o tinutulungan pa ng mga developers ng Ripple o yung mga CEO ng Ripple yung ating regulations.
Garlinghouse joined the CFTC advisor panel. The rules are being written with Ripple in the room. No? Clarity is coming and they're shaping it. Actually, hindi ito yung nakita ko. Mas maganda yung paliwanag yung nakita ko kanina. Pero, andito yan, no? Ayan, no? CEO ng Uniswap, Coinbase, Option Clearing Corporation. Ang liit, di ko na mabasa mga idol. Ano to? Rotera Markets, Polymarket, representative ng Crane, managing partner ng A16Z Crypto. At basta marami. Ayan mga lods, no? Nasa ano sila, 20 ata sila dyan plus eh. O kasama yung Paradigm, ISDA. ISDA. Chainlink din nandun. Siyempre, Grayscale. Yung Cronos. Naku, sarap ha. May Cronos tayo. Sorry. Bitnomial, Panduel, tsaka yung CEO ng Depository Trust and Clearing Corporation. CEO ng Bullish. May company na Bullish. At syempre CEO ng Ripple, si Brady. Si Brady Garlinghouse. Ayan, di ba mga idol? So grabe, no? So ngayon, mga lods, no? Parang ano lang to, brief news. Kabrief lang ako ngayon eh. Hindi, joke lang. Brief news, mga idol, no? So napakalupit ng ating hinihintay sa future. Di ba? Sabi, ang lamig dito sa kwarto, mga idol. At nakailang dive ako kanina sa ating tawag dito. Basta. Yung ano na yon, yung sinort ko kanina kahapon yun eh. Nagpunta kami sa sa tawag dito sa Dino Island, no? So, ngayon sa naman kami sa Aqua Planet. So, ayun, grabe pala yung Aqua Planet. Yung mga rides pala doon, mga idol, parang parang kang nasa EK, no, sa Enchanted Kingdom, pero nga lang siya, tubig. Pero grabe rin yung yung mga rides, yung mga lods, no, extreme din. Extreme din. Kaya lang ang daming bawal. Bawal magdala ng foods, bawal lahat, bawal. Kailangan mo lang maligo at mag-swimming. So, ayun. Sa ngayon, mga idol, ito lang muna yung news natin. Kasi alam ko, hinihintay nyo na ako eh. Gusto ko rin naman, kaya lang, syempre, wala akong dalang PC at hindi ko na rin pinadala kay boss yung kanyang laptop dahil di ko rin gamay yun. Sabi ko, mag-cellphone na lang tayo. So, ngayon, at medyo solid yung chart natin ngayon. Mga idol, last na to. Ano bang sabihin? Ano yung Fear and Greed Index tayo? Fear. Ayan. Medyo tumaas ngayon eh. Ano ba yung pinaka-last? Dito. Ay, grabe, extreme fear pala. Paano ba yung nakita ko kanina? Nasa extreme fear pala tayo ngayon, mga lods. Pero kanina, umangat yung XRP ng nasa 1.45 eh. Nakita ko kanina, habang chinek ko lang. At medyo nag-up ng konti yung ating crypto bubble. No? So ngayon, siguro bumaba ulit. Kasi 1 hour ago to eh. No? So current price, nako, bumaba pala ulit ng 70k. Hindi ko nasilip eh. So bumaba ulit ng 70k. So 69.5 tayo ngayon, mga idol, no? Grabe, 9. Napakababa na nito, mga lods. Ang sarap na bumili pag ganito. So ayun lang muna yung ating news ngayon, mga lodi. Sana enjoy niyo yung inyong weekend, Valentine. Ano ngayon? Long weekend ngayon kasi ano ba yung Monday? Chinese New Year? Ay, hindi pala. So, sa mga taga-Caloocan lang pala yung long weekend kasi Monday, Caloocan Day eh. So, walang pasok. And Tuesday, Chinese New Year. No? So, Monday, Tuesday, walang pasok. So, sa amin dito sa Caloocan is long weekend kaya sinamantala namin. So, sana huwag kayong magsawa. I-like nyo tong video na to, mga lods, kasi wala nang thumbnail. Wala akong edit. Hindi ako makapag-edit. So, ngayon tayo mag-upload ng video na walang thumbnail. Mga idol, no? Bahala na kayo dyan. Hindi ko na alam to eh. Sa cellphone na lang, nag-record lang tayo. So, ayun. Kita-kits mga idol. Sana bukas makapag-upload na ako. Although may lakad pa rin kami. Pero pwede naman ako mag-upload ulit dito. Or kung makaka-uwi kami ng, I don't know, check na lang natin. No? So, andyan naman kayo. Alam ko naman na ilalike nyo yung video natin.
Pasensya na. Okay, wala rin 'tong mga link sa baba ng description kasi emergency lang 'to, bahala na mga lods 'no. Ta-try na lang ni boss ako tulungan mamaya pagkatapos ko mag-record. So kita-kits tayo mga lods, maraming salamat sa mga nanood mga idol, magandang araw sa inyong lahat at, magandang gabi na pala at What's up? I'm still here.